Maligayang pagdating sa pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Sabi ng mga kapatid natin sa iba yung pananampalataya, ano daw ang naidudulot ng rosaryo sa atin? Iwala naman daw po ito sa Biblia. Wala naman po talaga tayong makikita sa Biblia ng salitang rosaryo. Subalit, ang Bible is in the rosary. Wala mang nakasulat, nakatagang rosaryo sa Biblia. Subalit, ang pinagninilayan natin sa rosaryo ay mababasa natin at makikita sa Biblia. Paulit-ulit daw ito. Sinabi sa ibang parte ng ating ebanghelyo, anong sabi ng ating Panginoon? Pagdilidilihan ninyo araw at gabi ang mga salita ng Diyos. At pag dinadasal po natin ang rosaryo, ito po ang ating ginagawa. Kahit paulit-ulit po ito, ang lahat na nakapaloob na salitang dinadasal po sa Abaginoong Maria, Ama namin, luwalhati sa Ama, lahat ng ito'y nakapaloob sa banal na kasulatan. Marami na po ang mga kababalaghan at himala na ginawa ng rosaryo na ito. Kung babalikan po natin ang kasaysayan, 15th century, sa dagat po, karagatan ng Lepanto, and that was 15th century, na kung saan ay gustong salakayin ng mga Muslim ang Europa para makuha nila ang Europe. Subalit, binangga ito ng mga Katoliko sa pamamagitan ng mga barko, na kung titingnan po natin ayon sa kasaysayan, mas maraming barko ang mga sa mga Muslim. Subalit at that time, ang Santo Papa ay si Pope Pio IX. Hiningi niya ang panalangin ng lahat ng mga Katoliko. Magdasal kayo ng rosaryo dahil nanganganib ang pananampalatayang Katoliko. Pag nakuha ng mga Muslim ang Europa, sa kabila noong pagiging marami ng kawal ng mga Muslim, magaganda ang kanilang mga sandata, malalakas sila, maraming barko, sa pamamagitan ng pagdarasal ng rosaryo, natalo ang mga Muslim. Kaya nanatili sa mga Katoliko ang Europa. That was 15th century. Kaya nga, noong una, nang itatag ang rosaryo na ito, tinawag po itong Our Lady of Victories. Subalit dahil ang victory na nakamtan ng mga Katoliko at that time, dahil sa pagrorosaryo, kaya tinawag na po ito ngayong Our Lady of Rosary na ating ipinagdiriwang ngayon. Kahit noong 16th century, dito sa Pilipinas, ang mga Kastilang, mga Pilipino, Kastila at Pilipino, na kung saan ay gustong sakupin ang Pilipinas ng Dutch. Ang Dutch po ay protestante. Ang labanan kasi noon ay relihiyon. Pag nasakop mo ang lugar, kung ano ang iyong nasakop, halimbawa kung yun ay gagawin mo kung ano ang iyong daladalang relihiyon. Subalit, sa pamamagitan din po ng pagdarasal ng rosaryo, kaya ipinagdiriwang po natin ang lanabal sa Pilipinas ngayong araw ding ito. Dahil nanalo din po ang mga Pilipino kasama ang mga Kastila sa pagdarasal ng rosaryo. At kahit noong EDSA 1, kung bakit tayo nagkaroon ng Our Lady of EDSA, sa lahat na nandoon sa EDSA at the time para patalsikin ang rehimen, ang diktador,
Lahat ng ito'y ina-attribute natin sa mahal na Birhing Maria, sa rosaryo na dala-dala ng mga tao, na nagro-rosaryo na sa harapan ng mga tangke, ng mga armadong mga Pilipino din. Nanalo din po ang kapayapaan noon dahil sa rosaryo. Ang lahat ng ito'y kung titingnan po natin ay nakapaloob sa panalangin ng rosaryo. Napakahalagang panalangin ng rosaryo. Uulitin ko po ang sinasabi sa Biblia na huwag kayong magdasal ng paulit-ulit, yung mga salita na walang kabuluhan, ang sinasabi ng ating Panginoon doon na paulit-ulit na pagdarasal. Subalit ang Santa Rosario, lahat ng wording po nito ay nasa Biblia, kaya makabuluhan po ito. Nauulitin ko nga po sa ibang parte ng Ebanghelyo, sabi ng ating Panginoon, pagdilidilihan ninyo ang salita ng Diyos araw at gabi. Kaya kahit memorizein po natin ang mga panalangin na ito at paulit-ulit nating dasalin, ito'y makabuluhan at ito'y dinirinig ng Panginoon dahil ito'y nakalagay sa banal na kasulatan. Uulitin ko po, wala man ang salitang rosaryo sa banal na kasulatan, subalit ang Biblia naman ay nasa loob ng rosaryo dahil kinumpos po ito sa pamamagitan ng mga salita na makikita po natin sa banal na kasulatan. Amen. Amen.